Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, December 12, 2025. Ako, si Stanley Gahete. At ito, ang Balitang A to Z. Mahigit 100,000 polis ide-deploy ng PNP ngayong holiday season. Mga scam at iba pang krimen tuwing Kapaskuhan, tututukan. Kasong plunder at graft, isinampa laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa confidential fund scandal. NBI humiling na ng Interpol Red Notice para sa pagtugis at pag-aresto kay dating Congressman Saldico. Sa palakasan, Philippine Men's Baseball Team wagi ng ginto sa 33rd SEA Games matapos talunin ang Thailand. At sa balitang showbiz, Ellen Adarna nag-react sa YouTube interview kay Angelica Panganiban. Parehong ex ni Derek Ramsey, pwede nga bang maging friends? Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang tinutukan natin ngayon. Ilang araw na lang, Pasko na. Kaya sa kaliwat ka ng mga Christmas ganap, tiniyak ng Philippine National Police na nakahanda silang panatilihin ang maayos na seguridad ng publiko. May paalala rin ang PNP at Bureau of Fire Protection ngayong holiday season. Kung ano ang mga yan, alamin sa Balitang A to Z ni Naomi Almuhan. 4 na araw bago ang pagsisimula ng simbang gabi at 13 araw bago ang araw ng Kapaskuhan, puspusan na ang preparasyon ng mga otoridad gaya ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection ngayong holiday season. Tinatayang mahigit 100,000 kapulisan ang nakatakdang i-deploy ng PNP sa buong bansa para masiguro ang kaligtasan ng pagdiriwang kumpara sa 60,000 kapulisan na naitala noong 2024. Sa 70,000 dito ay ang mismong uniform personnel at 30,000 plus ito yung mga augmentations unit po natin. Ang nakikita natin na mas damihan natin na para mas mapababa pa natin lalo yung ating mga binabantayan, lalo na ngayong Berman. Ayaw natin i-disturb yung kasalukuyang strategy na ginagawa ng Philippine National Police sapagkat nakita natin nung nag-increase tayo ng ating police visibility, nakuha natin yung 13% na reduction sa ating mga 8 focus crime. Kabilang sa 8 focus crimes na kanilang babantayan ngayong Kapaskuhan ang theft, robbery, carnapping at maging cybercrimes. Inaasahan ding magsisimula ang deployment sa unang araw ng simbang gabi sa December 16. Ito po yung tinatawag natin na heightened alert status. At pagdating po na malapit na yung Pasko at New Year, tayo po ay magpo-full alert na po. Pagtitiyak naman ng PNP, wala mang bantang pangseguridad ang naitatala o natatanggap ng ahensya. Patuloy ang kanilang monitoring para sa ligtas na selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. At dahil nga holiday season, panahon din ng shopping, discounts at travel. Pero paalala ng mga otoridad, maging maingat at mapagmatsyag laban sa mga mapanamantala. Ang offer ay too good to be true. Yung masyadong mababa, masyadong malaki ang discount. Binabantayan natin ngayon dahil magpapasko yung online selling ng mga firecrackers. Ayon kay Tuanyo, substandard ang mga paputok na binibenta online kaya huwag tangkilikin. Payo pa niya sa mga nagbabalak mag-out of the country sa Pasko o Bagong Taon. Huwag masyadong maging SOCMED o social media na conscious na kung saan sinasabi natin yung mga locations natin at yung mga pupuntahan natin. Samantala, bagamat maganda sa mata ang mga kumukuti-kutitap na mga Christmas decoration, paalala ng BFP, hindi dapat ito magdamagang nakasindi o halos wala ng patayan. Kapag nag-overheat kasi, buong bahay nyo na ang magliliwanag dahil sa apoy. Tulad lang din po yan ng isang ordinaryong tao, napapagod din po yan. So, hindi po talaga pwedeng all the time po yan nakabukas kasi pwede po yan pagmulan ng sunog. Payo pa ni Carta, kapag aalis ng bahay o magbabakasyon,
Siguruhing nakapatay ang main circuit breaker at ipagbilin sa kapitbahay nang maiwasan ang anumang disgrasya. Malaki at masayang pagdiriwang ang Pasko at Bagong Taon sa bansa, pero kaakibat ng pagsasaya ang pag-iingat at responsibilidad sa kaligtasan ng lahat. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Samantala, sa gitna ng inaasahang matinding trapiko ngayong papalapit ang Pasko, nagsagawa na ng road clearing operations ang Metropolitan Manila Development Authority sa Quezon City madaling araw ng Biyernes. Ayon kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, prioridad ng operasyon ang mga mabuhay lanes, mga alternate routes at malalaking kalsada para maibsan ang trapiko at matiyak na may maayos na dadaanan ang mga motorista. Kabilang sa mga binisitang kalsada ang CP Garcia, Katipunan, P. Tuazon, Aurora Boulevard, Anonas, Camias Road at ilan pang loobang kalsada sa Quezon City. Naitala ang mga paglabag tulad ng mga sagabal sa bangketa, illegal parking, paglabag sa traffic signs at hindi tamang dress code ng ilang rider. Hinikayat din ni Go ang publiko lalo na ang mga commuter at mall goer na bumiyahe ng mas maaga at maging mas mahaba ang pasensya dahil sa dumaraming bilang ng sasakyan ngayong holiday season. Especially this holiday season, no? Alam naman po natin, the volume of vehicle is really up. Hindi na po natin makontrol po yung volumes ng sasakyan. So we urge the public, kung kayo po ay may mga lakad, as much as possible, try to leave your house earlier than your normal time. And syempre, as always naman, ang pakiusap natin, habaan po natin ang ating mga pasensya pag tayo po ay nasa kalsada. Naghain ng mga kasong plunder, bribery, malversation at graft ang mga pinunan ng civil society organizations laban kay Vice President Sara Duterte at 15 iba pa dahil sa umano'y mali at iligal na paggamit ng mahigit 612 milyong pisong confidential funds. Kabilang sa mga nagreklamo sa Office of the Ombudsman, sina dating Finance Undersecretary Shelo Magno, Ramon Magsaysay Awardee Father Flavi Villanueva, Father Robert Reyes at dating Peace Advisor Teresita Deles. Ayon sa mga nagsampa, umano'y inilihis, inabuso at itinago ang confidential funds sa pamamagitan ng isang coordinated scheme sa Office of the Vice President at Department of Education na pinamumunuan ni VP Sara mula 2022 hanggang June 2024. Giit pa ni Father Villanueva, public funds ang confidential funds at dapat sumailalim sa mahigpit na pananagutan at pagsusuri. Si VP Sara Duterte po ay hindi immune sa kaso. No? Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Pero may mga bitin pa na ebidensya na hindi lumalabas, hindi pa natin nakikita ang bank account si VP Sara, hindi pa lumalabas ang report ng Department of National Defense kung saan nga ba dinala ng pondo, yung mga saan dinala yung pondo na binigay sa security ni VP Sara. Inihayag ng palasyo na dapat dumaan sa wastong investigasyon ang mga kasong plunder at graft na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary Atty. Claire Castro, nasa mga naghain ng reklamo ang bola kung may sapat na batayan at ebidensya ang mga kaso. Giit pa niya, mas mainam na maimbestigahan ng maigi ang mga paratang at mga inihain na ebidensya para malinaw ang hain na reklamo sa mga issue. Magugunitan nagsampa ng kaso ang grupo laban kay VP Sara at 15 opisyal ng DepEd at Office of the Vice President kaugnay ng umano'y mali at iligal na paggamit ng 612.5 milyong pisong confidential funds. Kung ito naman po ay meron silang basihan para masampahan ng kaso, ang Vice Presidente, depende na po yan sa mga complainants. Naghain ng kasong plunder, graft at ethics ang isang grupo ng mga pari at pribadong individual sa Office of the Ombudsman laban kay Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. kaugnay ng umano'y 1.4 bilyong pisong proyektong pinondohan ng gobyerno na iniuugnay sa pamilya Momo.
na ipanalo ang mga kontrata sa Surigao La Suerte Corporation. Ang kumpanyang umano'y pinamumunuan ng mga miyembro ng pamilya Momo. Kabilang sa ebidensya ang mga dokumento ng Securities and Exchange Commission na nagpapakitang naging direktor ng kumpanya si Momo. Kasama rin sa pinangalanan ng ilang opisyal ng DPWH, Bids and Awards Committee, COA at isang pribadong individual na umano'y kasabwat sa kaso. Pero mariing pinabulaanan ni Momo ang mga paratang at tinawag niyang walang batayan dahil may motibong pampolitika lamang anya ang mga reklamo, habang kinuwestiyon naman ng mga nagreklamo ang pagkakasama ni Momo sa BICAM para sa 2026 budget at nanawagan sa Pangulo na tiyakin ang katarungan dito. Nasa ombudsman na ang kaso para sa investigasyon. Makikita niyo po dito na ang pumirma ng kontrata between the government through DPWH is incumbent provincial board member Roel Darwin Momo. Alam mo na there is a problem because conflict of interest. According to the Constitution, bawal directly or indirectly na magkaroon ng pecuniary, yet you still allowed. May bidding, pero anong nangyari sa bidding? Ba't niyo inallow ang family corporation ng isang congressman na magkaroon ng ganitong bilyon na awards? Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na humiling na ito ng paglalabas ng Interpol Red Notice laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay NBI spokesperson Attorney Palmer Malyari, noong Nobyembre 23 pa inihayag ang kahilingan para maisama si Ko sa Interpol Red Notice list. Sakaling maaprubahan, aabisuhin ng Interpol ang lahat ng mga miyembrong bansa tungkol sa warrant of arrest na inisyu ng Pilipinas. Bagamat walang bisang direkta sa ibang bansa ang warrant ng Pilipinas, posible pa ring maaresto si Ko dahil kanselado na ang kanyang passport. Dahil dito itinuring ng undocumented alien ngayon si Ko at maaaring arestuhin dahil sa paglabag sa immigration laws. Habang iniimbestigahan din ng NBI kung may iba pang pasaporte na ginagamit si Ko na umano'y nasa Portugal at sinusuri kung ito ay nagamit sa paglabas ng bansa at pagpasok sa iba pang jurisdiction. Well, we're not discounting that possibility. At kung meron man po, we are actually processing this and we are moving forward in verifying whether the name which was used, in the event meron nga, is actually used for purposes of leaving the country and entering another jurisdiction. We are actually verifying that. I do not want to confirm, pero meron kaming efforts in verifying yung information na yan. Iginiit ng Department of the Interior and Local Government na walang banta sa seguridad ng maanumalyang government contractor na si Sara Diskaya. Matatandaang kusang sumuko si Diskaya sa National Bureau of Investigation noong Martes, kaugnay ng mga kasong graft at malversation sa umano'y 96.5 milyong pisong ghost project sa Davao Occidental. Ayon kay DILG Public Affairs Undersecretary Donnie Puno, mahigpit ang koordinasyon ng ahensya at Justice Department at tiyak na sinusunod ang lahat ng legal na proseso. Aniya, kumpiyansa ang ahensya sa seguridad ng mga jail facilities. Nauna nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kaso laban kay Diskaya, St. Timothy Corporation Executive Maria Roma Angeline Rimando at ilang opisyal ng DPWH. Kinumpirma rin na sumuko na si Rimando at ang mga sangkot na opisyal ng DPWH bago ilabas ang warrant. Hataw Pilipinas! 10 na ang gintong medalya ng Pilipinas sa nagpapatuloy na 2025 Southeast Asian Games sa Thailand at inaasahang madaragdagan pa ito sa mga susunod na inaabangang laban. Kabilang sa mga nag-uwi ng karangalan ngayon ang mga atleta mula sa taekwondo, swimming, jiu-jitsu, gymnastics at maging ang national baseball team. Una nagwagi ng ginto si Justin Kobe Macario sa men's freestyle pumsei ng taekwondo. Sinundan ito ng pambato ng Pilipinas sa women's 4x100 meter freestyle relay na sina Kayla Sanchez,
Shandy Chua, Chloe Isleta at Heather White na nagpakitang gilas sa swimming. Nagpasiklab din sa Jiu-Jitsu sina Kimberly Ann Custodio sa women's Newaza 49 kilograms at Dean Rojas sa men's Newaza 85 kilograms. Sa gymnastics, muli nagniningning si Alea Finnegan matapos makuha ang ginto sa women's vault, habang tumipa rin ang panalo ang Philippine baseball team na nakapag-uwi ng isa pang gintong medalya. Pinakabago naman sa listahan si Tatiana Mangin na nagkampiyon sa Taekwondo Women's 49 kilograms kyorugi. Patuloy naman na daragdagan ang kabuang medal haul ng bansa, kabilang ang mga silver at bronze mula sa iba-ibang sports. Nananatili naman sa rank 5 ang Pilipinas sa overall medal tally at nangunguna pa rin sa listahan ng host country na Thailand. Congratulations and laban lang, Pilipinas! Susunod, Senator Gatchalian, umaasang sisipot si Senator Bato de la Rosa sa budget BICAM sa December 13 at 14. At young actor na si Sandro Mulak, world record holder na matapos tumalon sa pinakamataas na bungee jump sa Macau Tower. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Halos 2 linggo bago magpasko, sumiklab ang isang malaking sunog sa isang residential area sa Block 5, 9 de Pebrero, Barangay Pleasant Hills, Mandaluyong City, Biyernes ng gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang alas 6:38 ng gabi at mabilis na lumakas hanggat sa umabot sa ika-5 alarma pagsapit ng alas 7:19 ng gabi. Patuloy ang pagdating ng mga bombero habang sinusubukang apulain ang apoy at pigilan ang pagkalat nito sa mga kalapit na mga bahay. Wala pa namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Sasalang na sa bicameral conference ang 2026 national budget ngayong weekend, pero hindi pa rin nagpapakita ang mismong Vice Chair ng Senate Committee on Finance na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Department of Interior and Local Government, na-monitor nila si de la Rosa sa 6 na lokasyon at nakikituloy umano sa ilang kaibigan. May balitang A to Z, si Ace Cruz. I hope na magka-time siya na mag-attend ng BICAM. Umaasa si Senate Committee on Finance Chairperson Win Gatchalian na sisipot si Senador Ronald Bato de la Rosa sa bicameral conference ng Kamara at Senado para sa 2026 budget na gaganapin sa PICC sa Pasay, December 13 at 14. Lalo't mahalagang papel ni de la Rosa sa 11-member Senate panel. Hindi naman siya nag-resign bilang vice chair. At wala rin, at to be honest, hindi kami nag-uusap, so wala naman siya rin any feedback kung ayaw niya maging con-free. Natanong ng media si Gatchalian kung papayagan bang dumalo si de la Rosa sa BICAM via online. We don't allow online, so physical presence talaga. Isang buwan na mula na umabsent si de la Rosa sa mga committee hearings at sesyon sa Senado matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest na ang International Criminal Court o ICC laban sa senador dahil sa kanyang papel bilang PNP chief sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Interior Undersecretary Donnie Puno, naghahanda ng pamahalaan sa iba't ibang senaryo kaugnay sa pag-aresto sa senador. Over the past 3 weeks, we've monitored his whereabouts in 6 different locations. Sa mga bahay-bahay lang naman, I think he's been visiting friends, but he's also been moving around in different vehicles. Pinabulaanan din niya ang umano'y special treatment ng PNP sa dating hepe nito. I don't think so. The PNP are professionals. They have a sworn duty. And we are confident they'll abide by that. Iginit ng local authorities na wala pa silang natatanggap na ICC warrant of arrest at hindi pa tinuturing na pugante si de la Rosa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista sa kasong graft kaugnay ng umano'y 25 milyong pisong bayad
para sa solar power at waterproofing project ng isang city-owned building noong 2019. Sa desisyong sinulat ni Associate Justice Ronald Moreno, sinabi ng hukuman na bigong mapatunayan ng prosecution ang kasalanan ni Bautista beyond reasonable doubt. Bunsod nito, inalis din ng korte ang whole departure order laban sa kanya. Napaluhan naman si Bautista sa pagbasa ng desisyon pero tumangging magbigay ng pahayag. Samantala, hinatulan ng graph ang dating city administrator na si Aldrin Cunha at sinentensyahan ng 6 hanggang 8 taong pagkakakulong. Habang buhay din siyang diskwalipikado sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Pinayagan ng korte ang provisional liberty ni Cunha kapalit ng dobleng cash bond na 90,000 pesos na kailangan maisumite sa loob ng 5 araw. Matatanda ang dati ng nahatulan ng graph sina Bautista at Cunha sa hiwalay na kaso kaugnay ng 32 milyong pisong process automation system ng Quezon City Hall. Pinangalanan ng Time Magazine ang Architects of AI bilang Person of the Year o yung mga tao sa likod ng umiiral ngayong artificial intelligence bilang pagkilala sa mga US tech leaders na nagpabago sa mundo gamit ang AI. Kabilang sa grupo sina Elon Musk, Sam Altman, Jensen Huang, Mark Zuckerberg at iba pa na nagdulot ng malalim na epekto sa politika, ekonomiya at pang-araw-araw na buhay ng tao dahil sa kanilang AI innovations. Itinampok ng magazine cover ang mga leader ng AI na nakaupo sa itaas ng lungsod, homage sa sikat na 1932 photo ng iron workers sa New York. Opisyal nang binuksan ang kauna-unahang FIFA grade football pitch ng isang kilalang sports brand sa Mall of Asia rooftop sa Pasay City. World class ang atake dahil may haba itong 115 meters at lapad na 74 meters at kayang mag-accommodate ng aabot sa 1,800 na katao. Present din ang ilang officials sa launching na bumubuo ng partnership, kabilang na ang business tycoon na si Hans C. Ang naturang football field ang magsisilbing bagong tahanan ng Pilipinas Women's National Football Team bilang suporta sa mga manlalarong Pilipino. Nakapagtala ng panibagong milestone si Sandro Mulak, ang panganay na anak ni actor Nino Mulak, matapos maging world record holder sa pinakamataas na commercial bungee jump facility sa mundo, ang Macau Tower. Sa Instagram reel na ibinahagi ng aktor, makikitang matapang na tumalon si Sandro mula sa mahigit 230 meters o halos 764 feet na taas ayon sa Guinness World Records. Bago tumalon, buong sigasig na ipinakilala niya ang sarili bilang Sandro Mulak, strongest man in the world, Philippines. At sa gitna ng free fall, biniro pa ang kanyang ama na nasa ibaba. Ayon kay Sandro, solid at the best ang kanyang experience, sabay sigaw ng Team Philippines. Proud niyang inihayag na opisyal na siyang may hawak ng world record at pinasalamatan ang mga kababayang tumulong sa kanya sa Macau. Umani naman ang papuri at paghanga mula sa netizens ang tagumpay ni Sandro na patuloy ring ikinakwento ang kanyang mga biyahe at fitness adventure sa iba-ibang bansa. Sa aming pagbabalik, drummer ng OPM band na Ben & Ben na si Jam Villanueva, aalis na? At Ellen Adarna, nag-react sa posibleng friendship nila ni Angelica Panganiban matapos ang issue ng hiwalayan with Derek Ramsey. Magiging friends nga ba ang dalawa? Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Inanunsyo ng Ben & Ben drummer na si Jam Villanueva na hanggang 2026 na lamang siyang magpe-perform kasama ang banda. Ano kaya ang naging dahilan? At Ellen Adarna,
Aliw sa panayam ng journalist na si Karen Davila kay Angelica Panganiban. Posibleng maging matalik kaya silang magkaibigan. Ang chika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Ako ang saranggola. Yan ang pag-amin ng drummer na sikat na Filipino indie band na Ben & Ben na si Jam Villanueva matapos nitong formal na mamaalam na hindi na siya makakatugtog kasama ng banda sa mga susunod na taon. Ayon kay Jam, siya mismo ang tinutukoy sa kantang Saranggola na inirelease ng banda nito lamang Mayo. Sa Instagram, ibinahagi ni Jam sa isang video message ang kanyang nararamdaman at dito niya inilahad kung bakit plano niyang lisanin na ang banda. In 2024, I got married, and in April of 2025, I injured my wrist. These two events have developed and strengthened my values, and in turn redefined the life I see myself living. Aminado rin ang drummer na hindi biro ang naging 8-year journey niya kasama ang Ben & Ben. As each year passed, we also grew as people, with each experience shaping us and allowing us to rediscover ourselves. Sa huli, nagpasalamat siya sa naturang banda at nagbigay rin ng mensahe sa fans. Words can never express how deep my gratitude is. We literally wouldn't have been able to do and keep doing any of this if it weren't for you. I hope to see you next year sa mga shows, events, and hangout. Let's make next year a fun and memorable one. Taong 2016 nang nabuo ang bandang Ben & Ben na nagpasikat ng mga awiting Katang-Isip, Leaves, Maybe the Night, Pagtingin at marami pang iba. Samantala, tila na aliw ang aktres na si Ellen Adarna nang panoorin ang panayam ng journalist na si Karen Davila kay Angelica Panganiban at mapag-usapan ang ex nila na si Derek Ramsey. Sa Instagram, makikita ang ilang screenshot sa post ni Ellen kung saan pinapanood niya ang interview. Sa latest interview kasi, tinanong ni Karen kay Angge kung ano ang reaksyon niya sa hiwalayang Derek at Ellen na siya ring naging ex-boyfriend niya. Hearing now what she's been going through with your own ex, what are you thinking about? Parang nadismaya in a way na parang, oh, nalungkot ka ba? Nalungkot ka din. Hinanap ko yung sadness. Noong una, hinahanap ko yung pake ko talaga noong una. May pake ba ako? Wala naman akong pake, pero yun nga, parang may ano lang ako na, talaga ba? Almost 50 na siya. Nagulat lang ako na, hindi pala kumalma. Do you think you and Ellen can be friends? Feeling ko, marami kong pag-uusap. Mukhang may magiging BFF soon. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kasalukuyang humahataw ngayon sa international stage ang pambato ng Pilipinas na si Cyril Payumo para makuha ng bansa ang kauna-unahang Miss Charm crown. Mahigit 30 kandidata sa buong mundo ang lumahok sa naturang pageant. Ito na ang ikatlong edisyon ng Miss Charm pageant sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Mahigit isang taon nang hinirang si Payumo bilang Miss Philippines Charm matapos maantala ang kanyang international na paglahok dahil sa pagbabago ng venue at mga issue sa delegasyon. Inaasahang ipapasa ng reigning queen na si Rashmita Rasindran ang corona sa pagtatapos ng kompetisyon ngayong Biyernes ng gabi. Good luck, Cyril, at good luck, Pilipinas! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa Olympian swimmer na si Michael Phelps. Sabi niya, walang hangganan ang kayang abutin. Kapag mas malaki ang pangarap, mas malayo ang mararating. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Tunay nga naman na kay tuli ng araw dahil mayroon na lamang tayong 13 days bago ang masayang pagdiriwang ng Pasko. Nakapamili na po ba ang lahat? Habol na at nagsisikip na po ang kalsada sa ngalan po ni Barbie Mulak. Ako, si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas. Happy weekend!